Salamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. A few years later. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. Yun mga bossing, mga boss madam, panoorin na ho natin ang isang video ito. Ewan ko lang kung anong mararamdaman nyo. Kapag napanood nyo ang video aray, ay tunay. Lalong-lalo na sa mga loyalista diyan ha, kayo'y manood at unawain nyo at intindihin nyo. Tingnan natin kung anong iisipin nyo sa video aray. At lalong-lalo na sa mga solid DDs yan, lalong-lalo na sa mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung kay high blood, baka lalo kang high blood din kapag napanood mo to. Kaya itabi mo na sa iyo yung maintenance mo. O aray na, panoorin mo. Kapapasok lang pong balita, ipinakiusap daw ng pamilya Marcos kay Pangulong Duterte na gawing holiday ang ika-100 taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon po yan sa isang highly placed source mula sa Malacanang. Plano ng pamilya Marcos na isagawa ang paggunita sa kaarawan ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani kung saan siya nakahimlay. And I readily agreed. But what's wrong? He was a president. To the Ilocanos, he was the greatest president. Why do we have to debate on that? It's one day where they can celebrate the anniversary of a great Ilocano. As far as the Ilocanos is concerned, Marcos is a hero. Kaya to dwell on this thing for so long a time will just divide the nation. Pabor si incoming President Rodrigo Duterte na mailagak ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito anya ay para mawakasan na ang isa sa mga ikinagagalit o hatred sa bansa. Paliwanag ni Duterte, papayagan niya ang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani hindi dahil isa itong bayani, kundi dahil dati itong sundalo. Ang isyu anya sa paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay humati sa mga Pilipino. At sa tingin niya sa desisyon niyang ito ay mabubura na niya ang isa sa mga dahilan ng hindi pagkakaintindihan ng marami. Ayon pa kay Duterte, maaaring ayusin sa lalong madaling panahon ang pagpapalibing kay Marcos sa nasabing himlayan. Pasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. A few years later. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. Yun, napanood yung video ha. Anong masasabi nyo? Oh, lalong-lalo na sa mga loyalista diyan, di ba? Walang utang na loob talaga ang puon nyo. Di ba? Kita nyo kung gaano kabuting tao si Tatay Digong, si Duterte. Lahat ng kahilingan ng mga Marcos tinupad ni Tatay Digong. Pero anong iginanti ni Marcos Jr.? Pinagkanulo, trinaydor. Di ba? Pero yung kabutihan ni Tatay Digong, grabe. Saludo ko sa Tatay Digong. May na-high blood na ba? Yung gamot nyo? Yan, napanood nyo, di ba? Oh, may na-high blood na. Lalong-lalo na sa mga solid DDs yan na nagma... Yan, napanood nyo. Oh, sinong na-high blood na? Sabi ko sa inyo, itabi nyo yung gamot nyo, yung maintenance nyo. Tsaka na mga high blood kayo sa video na yan. Di ba? Ganon, kabuting tao si Tatay Digong. Yung mga kahilingan ng mga Marcos, si Tatay Digong ang nagtupad. Di ba? Pero anong iginante ni Marcos Jr.? Pinagkanulo, trinaydor, pinakulong. Grabe. Ano kaya masasabi ng loyalista diyan? Di ba? Nirespeto kayo ni Tatay Digong. Ibinigay sa inyo yung dapat para sa inyo, lalong-lalo na sa inyo mga Marcos. Pero anong ginawa nyo? Napakatindi nyo naman. Saludo ako sa iyo, Tatay Digong, sa kabutihan mo. Hindi mo iniisip kung anong mayroon. Iniisip mo kung ano ang makakabuti. Di ba? Labis ka, Tatay Digong.